of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang oras sa lahat ng ating mga katiats at maulan na araw sa lahat. Merong low pressure at sa ibang dako ng Pilipinas ay merong nagaganap na pagbaha. At tayo'y nakiramay sa mga nasalanta ng bagyo. Alright, ang ating episode ngayon ay tungkol sa sign ng puso. Itong symbol na heart shape. Meron kasing nito. Itong nagkamali lang tayo na pagkamala natin na Japanese markings. Yun pala ay nature, katulad nito. Paano nalaman natin na nature ang isang ito? Oo nga, siya ay heart shape. Pero wala siyang tool mark. Hindi siya gawa ng tools. So ibig sabihin ay natural pattern. Sa dami kasi ng pattern in nature ay meron talagang hugis puso. Meron ngang pusong broken. Meron ding mukha ng tao sa natural pattern. Yung sa bato lamang na talagang napurma lang. Parang tawas, 'di ba? Yung nagtatawas. Yung tawas ay sadyang pumupurma ng mga bagay. Ito ang dapat klaruhin natin kasi ang marami ang akala ko mga totoo. Pagpunta ko doon ay natural pattern lang pala. Hindi talaga gawa ng tools, hindi gawa ng kamay ng tao. Katulad nito, ang missing dito yung marka ng chisel. Nasaan na yung chisel diyan, di ba? Ang mahalata mo kung natural pattern kasi smooth siya, yung makinis na sa tagal ng panahon, kumikinis. Ito yung gawa kasi ito ng palaging pag-ulan, pagbaha sa lugar, may napupurma ng mga ganyan. Ang kailangan talaga diyan, makita nyo ang tool mark ng chisel. Pero sa mga hindi pa nakakita ng totoong mga marker for treasures, yun ang problema kasi hindi nyo pa nakita ang mga totoong tool marks sa bato, yung sadyang chinisil. Kapag nakakita na kayo ng maraming ganyan, madali na lang para sa mata ninyo ang pag-classify kung ito'y nature or gawa ng tao. At kung nature lang, ay pabayaan nyo na, di ba? Pero paano ba kung nag-alinlangan kayo, nature o man-made? Ngayon, para ma-sure na treasure marking yan, hindi kasi nag-iisa yan. Meron yan tinatawag na counter to the left, counter to the right, counter up, and counter sign below. North, west, east, south. Palaging nilalagyan yan. Kapag merong treasure sa paligid, merong mga counter sign. Ang counter yung nagtatapat-tapat sila sa layo na mga 20 meters. Pinakamalapit 7 meters. At hindi lang yan, sa unahan pa niyan, sa malayo, ay merong mga trail marker. Ang mga trail marker, pwedeng arrow na mahahaba, pwedeng mga bilog-bilog na straight, pero pwedeng matulis na triangle, ganyan, arrowway ang tawag. Pwede ring mata ng hayop o ulo ng mga bayawak or ulo ng mga reptile na nakatingin sa malayo. Yan ay mga trail. Ibig sabihin, pupunta ka pa doon, malayo-layo. Kaya yan ang pag-classify. Kapag legit ang marka sa lugar, makikita nyo talaga ang counter at saka trail. Kapag walang mga ganyan, pwedeng nature lang. Pero kung tiyak nyo na ginagamitan talaga ng chisel ang bato, jackpot na yan. Okay, so punta tayo dito sa aking ilustrasyon. Ito ay hango to sa mapa. Ito yung mapa no? Ito. Shio-ninjo. Merong something buried. Secret buried. So ano bang secret buried by man?
So, yan ay referring to treasure. Tayo kasi pag mag-translate tayo nito ay word for word eh. Kaya magkamali tayo, pero at least malapit ang ating translation. Pero sa Japanese ay meron silang eksaktong ano niyan, Shiuninjo. Meron silang eksaktong meaning niyan. So itong dito, tunnel, entrance of tunnel, at saan ba ito na entrance? Entrance of tunnel is under. Saan kaya na under to, no? Okay, kaya kung saan nakamarka dyan ang T, ito'y mapa ko to eh. Original map to sa akin, dito lang to sa malapit sa Dinagat Island. Isang isla ito, kaya dyan, taga Dinagat, hanapin nyo to. Bundok na parang Snoopy ang itsura. Actually, ito'y sapatos na itsura na bundok. At sa bandang east niya, sa likod mo ay west, nakatingin ka sa east, hanapin mo yung creek, ay narito yung tatlong bato na malalaki, may mga marka na ganyan. May bilog, ibig sabihin treasure on the spot, heart, treasure is here, and then triangle, nagsasabi na treasure in triangulation. Ayan, Dinagat Island. Isang isla daw to eh. Ang hanapin nyo lang dyan ay hugis na parang sapatos or parang ulo ng aso na nakalubog siya. Bandang east, ikaw ay nakatayo sa west, nakatingin ka sa bundok, ang bundok ay east. At hanapin ang creek at ang tatlong bato na yan na may marka. Sa unahan nito ay mayroong letter D. Malayo yan. Ito ang tinatawag ko na trail markers. Itong D ay nagsasabi to ng west eh. West, and then snake. Ang snake, napansin nyo, nagturo dito. So talagang trail markers siya. Example ito ng trail markers sa mapa. Dito kasi na banda sa east ay may kahoy ito. May punong kahoy. Kaya itong D, nagsasabi siya na west. Pwedeng may laman ng kahoy dito. Oh, bakit di ang west? Minsan lang yung sinasabi, di ba? Hindi kasi yan, di yan ay half sun. Hati na sun yan, wala na siyang sun rays. Kasi west. Kapag east, meron siyang sun ray. Katulad dito, meron siya, oh. Ito ay east. Okay, kung makita nyo ito, sure ball na to. Okay, tingnan natin to sa aking ilustrasyon. So dito muna tayo sa nag-iisang puso lang, halimbawa nakita nyo. So kapag nakatayo na nagaganyan, ay swerte na. And then malapad tong bato, malapad ang surface, nakatayo ang heart. Ibig sabihin, right in front ang hukay. Ngayon, kung nakahiga yan, ang puso, nakaganyan, nakahiga, ito yung bato. Ang ibig sabihin yan ay, go farther. Sundan ang puso at hanapin ang ibang countersign sa unahan. Pero kung ang nakahiga na puso ay may bilog sa gitna, ang ibig sabihin ay yun na yung treasure under or treasure on the spot. Mismo dito lang sa may bato. Okay, so ayan, maliwanag. At minsan makakita kayo ng maliit na heart na nagaganyan. So ang ibig sabihin yan, malaking heart, maliit na heart, ay pwedeng magkasunod na dalawang box, isang malaki at isang maliit. So pwedeng nakapatong lang yung maliit sa ibabaw as giveaway ang malaking heart. Itong malaking heart ang big deposit. Pero kapag ang puso na maliit ay may ganyan, parang may mga sinag, yan ay danger. So yan ay bomb.
So yan ang pagkakaiba ng mga puso na nakatayo at nakahiga. Okay, puntahan na natin ito yung sa mapa, yung ilustrasyon. Dito yung east. So ito yung kahoy, ang west. Kanina sa mapa merong letter D, di ba? Nagsasabi yun na west. So pwedeng ito na kahoy ang target ng D. Pero malayo yun. Malayo yun ng trail marker, nasa 200 meters yata. Ngayon, itong triangulation ng bato ay hindi rin ito malapit. Okay, nasa 15 to 20 meters ang bawat niyan. 20-20 yan. So, nakatriangle sila na halos pareho ang distansya. So, mahalata mo na man-made ang pag-set up ng bato kasi pareho ang distansya. So, ibig sabihin ay marker for hindi lang hindi lang ordinary na burial site ito kapag ganyan. Kapag plastado ay gumagamit ng trigonometry, mga angle, ibig sabihin general or imperial treasure site. Ayan, no? And then ito papunta rito. Ang nilalagyan ng big deposit ay always malayo sa mga giveaway. Ang nilalagyan ng big deposit, sa tingin ko ang big deposit ay narito sa kahoy kasi yung kanina, di ba? Nagsabi entrance to the tunnel is under. Under what? Wala namang pwedeng mag-under dyan kundi kahoy lang, di ba? So under the tree. Mismo ang kanyang T ay yung kahoy niya. Pero ang T mismo ay meaning ay under. So ito ang prospect natin sa mapa. Narito ang entrance ng big deposit sa kahoy. It's either sa gilid, sa front or likod. At hindi lang yan ang kahoy pala na ito ay may pako. Kaya kung saan nakaharap ang pako, yung ulo ng pako, doon ang item. Doon ang entrance. So ito, nakaharap dito ang pako eh. So dito possibly ang entrance na side sa east. Like that sa kanan banda. So ito na yun. Tagpuan na natin yun. Given kasi yan dito. Sana yung mapa. Ito yung D dito. Ito. Yan ang nagsasabi ng west. Itong D. So sabi niya west. And then ahas. Turo sa tatlong bato. And then ito. Pag i-triangulate nyo. Kunin ang sentro. Magtuturo yan sa kahoy. Kaya ito na yan. Ayan. So, locate na natin ang sa kahoy. Ngayon, dito sa dalawang ito, tatlong bato na yan, ay dalawa lang ang laman yan. Itong sa triangle, wala ito. Nagsabi lang siya na meron sa tatlong bato. Meron sa tatlong bato. So, pwedeng dalawa ang giveaway sa puso, sa harapan tong puso, and then itong treasure on the spot, pwedeng harapan siya kasi nakatrumpa. Ibig sabihin ng nakatrumpa ay nakaharap ang malaking butas. So pwedeng harapan pa rin siya pero dumidistansya siya. Pwedeng 5 meters distance. Ito kasi ang 5 meters ay 1 pole. Sa Japanese measurement sa treasure ay nagpuputol sila ng kawayan. Tinatawag na pole. Ang sukat ng kawayan ay 5 meters. At yun ang ginagamit nila sa pag-measure para mas madali. Hindi yung hakbang-hakbang lang. Kaya 1 pole is 5 meters. Kaya ang 5 meters ang pinakamagandang distansya ng
pag-test dig galing sa mga signs. Kasi kung gumamit lang sila ng 1 pole, pangalawa sa 1 pole ay 2 poles, so 10 meters. Pangatlo is 15 meters. So 15 ang pinakamalayo kapag mag-test dig tayo. Kasi pasok yan sa pole measurement. Okay, so ito pwede mag-test dig tayo sa 5 meters, sa 10 at 15. Meron akong mga kakilala na sabi ko mag-test dig lang tayo, ay hindi na tumitigil. So umabot na ng 3 meters, hukay pa rin kasi mayroong na-detect. Ang katotohanan talaga ng mga detection na yan ay dahil sa lupa, dahil sa content ng lupa, dahil sa minerals, hindi lang minerals, magnetic rocks. Ang bato kapag nasa ilalim yan ng lupa, naka-ground yan, naka-charge. Grounded yan, charge yan ng magnetic pole ng Earth. Naka-charge ang mga bato na yan. Kaya malakas mag-detect ang bato kapag nakabaon yan. Ngayon, pag ilabas mo yan sa ibabaw, hindi na ganong mag-detect yan. Kasi hindi na siya naka-charge. Kaya akala nyo na nandoon pa sa loob, sa ilalim ng lupa ang item. Pero wala na. Yung na-detect ay yung bato. Ngayon, halimbawa ito, na-detect nyo dito. And then paghukay nyo dito na portion, nahukay nyo na ito, 3 meters, nawala ang detection. And then pag-detect nyo sa ilalim ng lupa, itinuro kayo papunta rito. Narito ang detection na malakas. And then paghukay nyo ay nawala rin. And then tinuro naman kayo dito, malakas pa rin. So ang ibig sabihin yan, wala talagang treasure sa lugar kapag pinasapasa na kayo ng inyong gamit. Lalo na sa mga dowsing at mga aurameter, pendulum, sa mga manual, ay palagi kayong ipasapasan yan. Kasi ang explanation yan, dami kasing nagtanong bakit ganun. So ang explanation kung bakit palipat-lipat ang detection, dahil sa yung na-detect nyo talaga sa loob ng lupa. Matagal ko na yan na pinag-aralan. Halimbawa dito, ito yung unang detection, di ba? So sa ilalim niyan, meron niyang mga grupo ng bato doon. O kaya nakakita kayo ng bato na kapag biniyak nyo ay itim. Itim ang loob ng bato. Yan, malalakas mag-detect yan. Pero kapag tanggalin nyo, ilagay nyo sa ibabaw ng lupa, mawala ang detection yan. So halimbawa, ito natanggal nyo ang mga bato. Nilagay nyo sa labas sa ibabaw ng lupa. Pagbalik nyo dito, pag-detect nyo, mawala na yung detection. Kasi natanggal na yung mga bato na mayroong detection. Ngayon, dito naman kayo tinuro ng gamit nyo. So, ibig sabihin, mayroon ding grupo ng mga bato na katulad nung nakuha nyo kanina sa una. At kapag tinanggal nyo yan, madala sa ibabaw, mawawala na naman ang detection. At din ituro naman kayo dito. So, ganun din ang makita nyo ng mga bato ay yung kagaya ng nakita nyo ng una. So, ang ibig sabihin yan, yung unang detection ay malaking grupo ng bato yon. Pangalawang detection ay medyo maliit-liit. Pangatlong detection ay maliit. Kaya ang unang na-detect, makinig kayo mga ka-TH, ay itong malaki talagang malaking mga grupo ng bato o minerals. Kaya siya ang unang na-detect ng gamit nyo. Ngayon kapag natanggal na to, ang pangalawang hanapin niya ay itong pangalawa sa kanya. Hindi siya direktang mag-detect sa maliit. Kasi narito pa yung medyo malaki, so ito ang unahin niya. At kapag nabasag nyo ito, natanggal nyo sa lupa, mawala na naman ang detection. And then pangatlong hanapin niya ay itong maliit. At kapag sa unahan, mayroon pa ring maliit na bato, na minerals, na magnetic, pagkatanggal nito, itong pangatlo, mawala ang detection. Ito na naman ang ma-detect nyo. Kaya walang katapusang detection sa lugar nyo.
Ang kailangan talaga diyan, meron kayong frequency reader sa inyong mga gamit. Ibig sabihin ng frequency, malalaman nyo kung gaano kalakas ang detection. Kasi mag-swing-swing lang yan eh. Mag-swing, tapos mag-ikis-ikis ang dowsing. Pero hindi mo alam kung gaano kalakas ang detection. Pero nag-detect siya, kumilos siya, di ba? Ang pendulum umiikot. Minsan malakas, minsan mahina. Umiikot siya kasi may na-detect siya. Pero kapag natanggal nyo na sa lupa, ay mawawala na naman. Natanggal yung mga bato. Kaya yan lang yan, hanggang sa maubos nyo ang lahat ng minerals, magnetic rock sa lugar, tsaka mawala yung mga detection. Kaya kailangan nyo ng frequency reader. Merong nabibilihan sa Lazada, tag 3,000 pesos. Ikabit nyo yan sa inyong mga gamit, sa mga dowsing rod, sa Japan, pwedeng ikabit yan. Iwan ko lang sa pendulum kung pwedeng ikabit siya. Basta may frequency, ibig sabihin yung malakas na frequency. Yun ang may tsansa na meron. Pero hindi pa rin sigurado. Dahil merong mga bato na malakas ang frequency. Pero at least alam nyo na malapit siya sa frequency ng gold. Kaya i-testing nyo yung gamit nyo na may frequency tester sa gold. Hindi alahas yung talagang 1 kilo na gold. Punta kayo doon sa pawn shop na kaibigan nyo. Sabihin nyo, i-testing ko lang itong gamit. So nakuha nyo yung frequency ng gold, yun na yung tandaan nyo palagi na frequency. At kapag malapit doon na frequency, pwedeng may treasure. Pero kapag malayo na frequency at nag-detect, ayan na yung mga magnetic rocks at minerals. Kunan mo rin ng reading ang mga magnetic rocks. Halimbawa, frequency ng magnetic rocks ay 10, ang gold ay 30. So kapag hindi umabot ng 30, pero malapit, example 29 or 28, pwedeng hukayin. Pero kapag nandun lang siya sa level ng bato, 10, frequency of 10 ang reading, ay wag nyo nang hukayin kasi alam nyo na bato yan. Diba? Kunin nyo rin ang frequency ng metal, at kapag tatama sa frequency ng metal, pwede ring hukayin. Kasi pwedeng minerals, pwedeng ammunition box. Diba? Okay, so yan na yung lahat ng explanation tungkol dyan na mga problema, yung palipat-lipat. Totoo yan na palipat-lipat dahil sa hindi nauubos ang minerals sa ilalim ng lupa. Marami yan, kaya huwag kayong maniwala sa anti-decoy na yan. Walang anti-decoy ng minerals. Kahit na scanner, yung proton ay nadidecoy siya ng mga sobrang dami ng minerals. Madetect niya rin na precious yung sobrang dami ng minerals. Ay mga anti-decoy na yan, maluloko lang kayo dyan. Kaya sabihin nyo gold na talaga ito kasi mayroong anti-decoy. Walang anti-decoy. Kapag malakas ang detection ng minerals, hindi pa nagalaw, magrehistro talaga yan na precious metal, at hanapin yan ng inyong mga detectors. Kahit na mga manual na gamit, hahanapin yan. Nasa isip nyo lang yan na meron kayong anti-decoy. Pero kapag ibang tao ang pahawagin nyo sa gamit nyo, walang epekto yung anti-decoy. Nasa isip lang yan. Yan ang katotohanan yan. Lahat ng yan, tinesting ko na yan. Matagal na akong nag-eksperimento niyan. Kaya importante, alam natin ang frequency ng gold. At kapag meron tayong frequency reader, mas malapit tayo sa katotohanan. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At huwag kalimutan mag-subscribe